ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Capelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Capelis? Hindi po anghel si Capelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Maniwala ba kayo na ang ating Panginoong Hesukristo daw ay mas mababa sa kalagayan dahil si Felix Manalo ay anghel, ang ating Panginoon Hesukristo tao. At dahil may mabasa sa Juan Kapitulo 20:28 na sinabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nako pinipilipit yan sa mga ministro ni Manalo. Nagulat lang daw ang ating si Tomas. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas. So hindi daw ang pinag-usapan diyan ng sinabi ng ating ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Di daw ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang pinag-uusapan, kundi nagulat lang si Tomas. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Ang nakakagulat talaga na aral. May mabasa sa Biblia, abay, pinipilipit pa. Okay, samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po! Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyaya natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat? Welcome po sa pananampalataya at katwiran, lalo na sa mga pumasok ngayon sa ating comment section. Okay? Welcome po natin sila, si YT Mo, si Warlito Jr. Nangli, diyan sa Quezon City, Project 8. Malapit kayo sa iglesia dyan, ha? Ni Manalo. At Duli 777, si kapatid na Los Biminda Piedad, si Marilyn Gonzales diyan sa Cabuyao, Laguna, YT Mo sa South Cotabato, si Kamay Nikain sa Paranaque, si Serric, si Alicia, si Tro Champion, si Romela Bandirado, at sa ating pananampalataya at katwiran, si Lydia Dolera, si Benjamin Barba, si MG Gamefall sa CDO, at si Sandiv sa mga kapatid nating sumusubaybay, katoliko man at hindi katoliko, si kapatid na Mark Rins de la Paz, si Berna Ebersabal, si Serrica. No, talagang iniiba nila ang Panginoong Hesukristo. Mataas pa si Felix Manalo Isagon. Diyos ko po. Si Nanding
and Ilianiv TV diyan sa Quezon City, si Heidi Gaspan diyan sa Valenzuela City, at diyan sa Lawag, sila si Bro Nanding, si Sis Abigail Pascual, sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome po. At di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Imagine, ito ang nakakagulat talaga. Ha? Bakit? Eh di po ba si Felix Manalo Anghel, anghel daw, pagkatapos ang ating Panginoon Jesucristo tao. So, yun ang kanilang aral. Balikan natin ha. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Felix Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi So, hindi siya anghel sa kalagayan, kaya walang pakpak. Kundi anghel siya sa gampanin. sa gampanin. Ang tanong, ito po ba ang pagka-anghel ni Felix Manalo sa gampanin? Ito po ba hereditary? Ibig sabihin, ang kanyang mga anak ba, anghel ba rin sa gampanin? Anghel sa gampanin. Ito talaga ang turo nila sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid. Pero, ang tanong, wala bang pagsusuwagan? Nauna nating tinatalakay ito. Ito, Pasugo Magazine, Marso taong 22, pahina 23 ni Emiliano Magtuto. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhulaang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. Yan. Pero alam nyo ba, kung sisilipin natin ang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Teofilo Ramos sa 1962, page 7, ito ang mabasa natin, mga kapatid. Hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya ay anghel. At sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. So ano daw? Wala daw umano silang ganyang paniniwala. Kung wala silang ganyang paniniwala, ano to? Tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Felix Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. So, ibig sabihin, sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, kumpara kay Felix Manalo, mas higit si Manalo. At mas mababa ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon ba? Pero kung mas mababa sa kalagayan ang ating Panginoong Hesus dahil siya ay tao, di sila tatanggap yung sabihing tao lang sa likas na kalagayan. Dahil di daw umano nila aral na tao lang. Tao sa likas na kalagayan, pero hindi tao lang. Bakit sinabing tao lang? Dahil sa pananampalatayang Katoliko, ang ating Panginoon Jesucristo, maliban na siya ay tunay na tao, siya ay tunay na Diyos. Both human and divine. Kaya nga,
kung sa kanyang kalagayan na pagkatao, likas na kalagayan, ay siya'y mababa sa mga anghel. Pero, ang di nila matanggap, yung likas na kalagayan sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, yun ang dahilan kung bakit lahat ng mga anghel ay sasamba sa Kanya, utos yan ng Diyos Ama. Ito, mabasa natin. Mga Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, at nang isusugo na ng Diyos ang Kaniyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinasabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Napansin niyo ba? Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. Dapat siyang sambahin ng mga anghel ng Diyos. Tanong, kung si Felix Manalo ay mas higit sa ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan, dapat ba si Felix Manalo sambahin sa lahat ng mga anghel? Kung ang ating Panginoong Hesus mas mababa sa kalagayan ni Felix Manalo, bakit ang ating Panginoong Jesucristo ang sasambahin sa lahat ng mga anghel? O di po ba? Nakakagulat talaga ang aral na ito at mas magulat pa kayo. Bakit? Dahil mabasa na Juan Kapitulo 20, versikulo 28, ang sabi ng ating ni Santo Tomas, my Lord and my God. Oh, yun ang napakalinaw na mabasa, my Lord and my God. Pero ano po ba ang sinabi nila? Abay, nagugulat si Tomas. Pero may karugtong yan. Sinabi ba ng ating Panginoon na, Tomas, magulatin ka talaga? Hindi. Yung sinabi ni Tomas, my Lord and my God, ay isang deklarasyon sa pananampalataya. Kaya ang karugtong sa 29, Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas. Yan. Nagulat si Apostol Tomas daw. Pero tingnan ang karugtong. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. O ano daw? Kung nagulat sila, nagulat si Tomas, palagay natin nagulat. Yun po bang deklarasyon ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Ibig po ba sabihin, hindi na yun totoo na pahayag? Yun ang nakakagulat mga kapatid, na yung mabasang my Lord and my God, para sa kanila, si Tomas ay nagulat. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay hindi Diyos. Yung pahayag na yan, my Lord and my God, bunga lang yan sa pagkagulat. Yun ang aral talaga ng INC. Nagulat lang si Tomas nang sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko. Ang tanong kung ating pag-aralang mabuti mga kapatid, may nagkagulatan ba sa naturang talata kung susuriin nating mabuti? Wala naman. Di mo ba? Pero pag ang ministro ni Felix Manalo, ano daw ang kanilang paniwala dyan? Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na,
Hindi raw po totoo, kapatid na John, na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaction po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng New Testament, Opo. na ang tinatalakay, yun ding tagpong yun, hindi lang si Tomas ang nagulat. O, basahin natin. No, hindi lang si Tomas ang nagulat. May ibang talata siya. Palagay natin na nagulat. Palagay natin na nagulat. Yun ba nakasulat, my Lord and my God? Ay, mali na? Ha? Kung nagulat man si Tomas, kung may pagkagulat man sa naturang talata, yung pahayag niya, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko, mali na ba yon? Dahil nagulat siya. How about yung ibang mga talata na gusto nila letra por letra talaga mabasa, talagang gusto nila yang mabasa letra por letra? No. Meron bang mabasa ng ating Panginoong Hesukristo dahil ayon sa kanilang programa sa TV? Sa Biblia, may mabasa tayong si Kristo ay Diyos anak. Pero wala tayong mabasa na si Kristo ay may mabasa umano sa Biblia na anak ng Diyos, pero walang mabasa na Diyos anak. Nasa Pasugo Magazine din nila yan. Wala daw mabasa. Pero alam nyo, ang mga ministro ni Felix Manalo, palagi na silang gumagamit sa talata, mga sasali na ito, ang salita ng buhay. Ginagamit nila ito. Imposible naman kundi nila alam ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1:18. Ito ang mabasa natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala sa atin ng Diyos Anak. O, di po ba kahit sa ginagamit nila na sali na Biblia, hindi pala totoo yung sinabi na walang mabasa sa Biblia na Diyos Anak. Nasa salin na palagi nilang ginagamit. At di lang yan mga kapatid. No? Di lang yan. Isa sa mga ginagamit din nilang salin dahil alam nyo naman bawat aral nila ay may katumbas na salin ng Biblia. Ginagamit nila para pabulaanan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Itong unang Timoteo Kapitulo 2 sa Contemporary English Version. Ito kasi ang mabasa. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, conclusion nila, edi po ba mabasa sa naturang salin, Jesus was truly human. Kaya ang Panginoon Hesukristo ay tunay na tao. Therefore, hindi siya Diyos. Wala naman tayong tutol ng ating Panginoon Hesukristo tunay na tao. Dahil ang ating doktrina, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya nga, kung tingnan natin at iwan ko kung di ba nila alam dahil ginagamit nila ang naturang version. Etong Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not remain equal with God. O malinaw. Nasa Biblia yan. Pero alam nyo kung ano ang takbo sa kanilang argumento? Pagbasahin yan, ang kanilang argumento mga kapatid ay mali yan, mali na salin yan. Ang tama para sa kanila ay ito. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. So, di daw ang pinag-usapan kung Diyos ba ang ating Panginoon Kristo. Ang pinag-usapan diyan
ay ang ating Panginoon, si Tomas ay nagulat. Kaya ang resulta sa kanilang pananampalataya, si Manalo anghel, ang ating Panginoon Jesucristo'y tao, mas higit si Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Capelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Capelis? Hindi po anghel si Capelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. O kitam? Mas mababa daw ang ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan kumpara ni Felix Manalo? Di po ba nakakagulat na pananampalataya yan? Okay. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid. At kung meron kayo mga katanungan, pwede kayong magtanong sa ating mga papasok sa Zoom, no? Sa ating punto por punto, no? At dali Okay. So sa lahat ating mga suking taga-subaybay, basahin muna natin ang mga komento abang di pa ko na-accept sa punto por punto Zoom. Okay. Ito ang mga komento ng ating mga kapatid, no? Mig Siminis. May lahi palang anghel si Eduardo Manalo. Oh. So hereditary ba ang pagkaanghel ni Felix Manalo? Los Bibinda Piedad may may lahing si Manalo, si Narisa Lorenzana. Oo, anghel si Felix Manalo. Anghel sa mga Manalo. Yon, di ko lang basahin ang karugtong. Si Bicolana, may anghel ba na? Si Alicia G. Salamat sa Diyos. Meron tayong Rowindel. Lagi nawang gabayan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Si Arman Araquenio. Ang tanong ko lang po, nung ipinako si Kristo sa cross, namatay ba? Ang tanong ko, bakit si Kristo ay naging itim na kaya nag-Black Nazareno? Bakit naging itim? Kapatid, ang puno na inuukit, ang puno na ginagamit sa pag-ukit ng imahen, yon ang nagresulta sa pag-itim sa takbo ng panahon. Napansin mo ba sa mga paaralan, pag magsakay ka ng bus, minsan makita mo si Dr. Jose Rizal na monumento niya nakatayo. Yung buo nakatayo, kulay puti, di po ba? Ang kulay puti. Tanong, puti ba talaga si Dr. Jose Rizal? At minsan naman, may makita natin si Dr. Jose Rizal, monumento niya, kulay itim. Itim ba talaga si Dr. Jose Rizal? At minsan, may makita natin na tulad ni Felix Manalo, tanso. O si Manalo may monumento. Tanso. Kulay tanso ba si Manalo? Ganun. Lang yan, kapatid. Sabi ni Flick, si Mr. Tampard Talibong. Aba, yun talaga ang palusot ng mga iglesia ni Manalo, no?
tampered pag may mabasa. Dahil pag may mabasa, gusto talaga nilang pasinungalingan at baluktutin. Tulad nito, na nabasa lang, Panginoon ko at Diyos ko. Ang konklusyon, nagulat na daw. Nagulat si Tomas. Kaya, di pag-uusapan daw doon kung Diyos ba ang ating Panginoong Hesus. Kundi nagulat si Tomas. Yan ang kanilang konklusyon. Pero ang tanong, bakit umanib ka sa tampered na sekta? Okay? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the